Si Reverend Rick Caldwell ay isang prominenteng personalidad sa Montgomery, Alabama. Sa edad na 52, siya ang pastor ng isang megachurch na dinadayo ng libu-libong tao tuwing linggo. Sikat si Reverend Caldwell dahil sa hindi pangkaraniwang paraan nito ng pagsisermon sa simbahan. Madalas nitong bigyang diin ang pananampalataya, mga family values at ang kahalagahan ng pamumuhay ng tuwid. Maraming tao sa komunidad ang humahanga sa kanya at tinitingala siya bilang isang ilaw ng gabay. Kasama ang kanyang asawa at kasintahan mula pa noong high school na si Natalie na nagsimula lamang sa maliit na grupo ng mga mananampalataya noong 1980s. Sa paglipas ng mga taon, lumaki ang simbahan at naging isang megachurch na may libu-libong miyembro. Sa mata ng mga tao, lalo na ng mga miyembro ng church, si Pastor Caldwell ay isang perpektong halimbawa ng pagkakaroon ng matuwid na buhay. Ngunit sa likod ng kanilang nakikita ay isa pang bersyon ng pastor na mas madilim kesa sa inaasahan. Siya ay isang mapagkontrol at malihim na tao. Mahilig siya sa mga mamahaling bagay tulad ng mga designer suit mula sa mga brands gaya ng Armani, mamahaling Lexus car at dinner sa mga high-end na restaurant sa Montgomery. Ang pampublikong imahe ni Caldwell ay isang mapagkumbabang pastor, ngunit ang pribado nitong buhay ay marangya. Si Reverend Caldwell ay mayroon ding mga pangarap na palawakin ang kanyang simbahan. Nais niyang lumikha ng isang network ng mga simbahan sa buong Alabama. Sa kabila nito, may mga lihim na tinatago si Reverend Caldwell na sadyang napakadilim. Kasama rito ang mga stripper, bawal na gamot at mga lihim na pakikipag-ugnayan sa parehong mga lalaki at babae, mga bagay na malayo sa mga turo na kanyang pinoproklama tuwing linggo ng umaga. Tulad ng isiniwalat ng investigasyon, ang mga lihim na ito ay may malaking bahagi sa mga pangyayari na nagdala sa kanyang maagang pagkamatay. Noong Mayo 12, 2018, habang abala ang mga tao sa lungsod, isang nakakagulat na pagkatuklas ang gigimbal sa sanay mapayapang weekend. Si Natalie Caldwell na asawa ni Reverend Rick Caldwell ay labis na nag-aalala dahil hindi pa umuwi ang kanyang asawa mula sa isang late-night meeting kasama ang mga elders ng simbahan. Sa una, inisip ni Natalie na baka sa simbahan na nagpalipas ng gabi ang kanyang asawa, isang bagay na nagawa na niya noon kapag naghahanda para sa isang malaking sermon. Ngunit nang tawagan niya ang telepono nito ng ilang ulit ay walang sumasagot. Dahil sa masamang hinala ay nagmaneho ito patungo sa church at dumating bandang 9 a.m. Halos walang tao sa parking lot, maliban sa kotse ng kanyang asawa na nakapark sa karaniwang pwesto nito. Habang papalapit siya sa simbahan, napansin niyang bahagyang bukas ang pintuan ng pribadong opisina ng kanyang asawa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at nang pumasok ito ay tumambad sa kanya ang isang nakakakilabot na eksena. Nakahandusay ang katawan ni Reverend Caldwell. Sa paligid nito ay ang umagos at nanuyo ng dugo at kalapit nito ay isang mahabang patalim. Napaluhod ito dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag sa 911. Ang kanyang boses ay nanginginig habang sinasabi niya sa dispatcher ang kanyang natagpuan. Sinubukan ng operator na panatilihing kalmado siya, sinasabing manatili sa linya hanggang dumating ang mga pulis. Dumating ang mga unang rumesponde sa loob ng ilang minuto. Dinala siya palabas ng mga pulis na nanginginig at halos hindi makausap dahil sa trauma ng pangyayari. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kakilakilabot na natuklasan. Dumating ang team ng investigador sa pangunguna ni Detective Sarah Dunbar. Agad na sinimula ni Dunbar ang pag-imbestiga sa lugar ng krimen. Tinitingnan ang bawat detalye. Ang opisina na karaniwang maayos at puno ng mga relihiyosong libro at alaala, ngayon ay isang magulo at nakakakilabot na crime scene. Nakakalat ang mga papel sa sahig at baliktad ang mga muebles na nagpapahiwatig na maaaring nanlaban ang biktima nang mangyari ang insidente. Ilang sandali pa, dumating ang forensic team dala ang kanilang kagamitan upang i-document ang lugar ng krimen. Maingat nilang kinuha ang mga ebidensya, kabilang na ang patalim na kalaunan ay dinala sa lab para sa pagsusuri. Kumuha sila ng mga sample at kinuna ng litrato ang bawat sulok ng silid. Hinanap din ng team ang anumang bakas ng DNA na maaaring magturo sa salarin. Napansin ni Detective Dunbar na hindi pinilit buksan ang pinto ng opisina ni Caldwell, na nagpapahiwatig na maaaring kilala niya ang salarin. Ang detalyeng ito, kasama ang brutalidad ng krimen, ay nagmumungkahi ng malalim ng sospek sa biktima.
Sa labas, nakaupo si Natalie Caldwell sa isang sasakyan ng pulis. Nasa estado pa rin ng pagkabigla. Alam ni Dunbar na kailangan niya itong interviewin, ngunit kailangan munang maghintay hanggang kumalma si Natalie. Pagkatapos masuri ang lugar at ma-check ang laptop at cellphone ng biktima, nagpatuloy ang team at sinubukang kapanayamin ang mga taong lumalabas na mga huling nakausap ng Reverend. Ang una sa listahan ay si Alexa Lee Loggins, isang 18 anyos na part-time entertainer sa isang club. Kilala si Alexa sa Montgomery dahil sa kanyang kagandahan at talino. Lumaki siya sa isang mahirap na komunidad at natutong mabuhay mag-isa mula pagkabata. Sa edad na 15, natutunan na niya gamitin ang kanyang itsura at karisma upang makuha ang kanyang mga gusto. Ang koneksyon ni Alexa kay Reverend Caldwell ay ikinagulat ng marami. Habang nangangaral si Caldwell, palihim siyang nakikipagrelasyon kay Alexa. Binibigyan siya ng mamahaling regalo at pera. Si Alexa ang kanyang sugar baby at kapalit ng pinansyal na suporta ni Caldwell ay ang pag-aalay ni Alexa ng kanyang sarili sa pastor. Noong dinala ng mga pulis si Alexa para sa interogasyon noong hapon ng Mayo 12, 2018, kalmado siya, halos walang emosyon. Nakasuot ng masikip na damit at designer na sapatos at tila hindi siya apektado ng sitwasyon. Sa nangyaring interogasyon, inilarawan ni Alexa ang kanyang relasyon kay Reverend Caldwell bilang purong transaksyonal. Ayon kay Alexa, wala siyang emotional attachment kay Caldwell. Gayunpaman, may mga detalyeng kahina-hinala sa kanyang kwento. Mas kilala ni Alexa si Caldwell kaysa sa kanyang inaamin at may mga palatandaan na maaaring nagsimula siyang magalit dahil sa pagkontrol ni Caldwell sa kanyang buhay. Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng Mayo 11, 2018, nagbigay si Alexa ng alibi. Sinasabing siya ay nasa club hanggang hating gabi at pagkatapos ay umuwi siyang mag-isa. Maraming hindi malinaw sa salaysay ng dalaga, ngunit batid ng detective na posibleng may motibo si Alexa sa paggawa ng karumaldumal na krimen, kaya't hindi ito naalis sa listahan ng prospect ng mga pulis. Matapos ang interogasyon kay Alexa, inilipat ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Natalie Caldwell, ang 51 taong gulang na kilala bilang matapat na asawa ng pastor. Siya ang nag-aasikaso ng mga kaganapan sa simbahan, namumuno sa mga Bible study group, at madalas na nakikitang nagboboluntaryo sa mga lokal na shelter tulad ng Montgomery Area Food Bank. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahon at makajos na panlabas na anyo, si Natalie ay isang taong may malalim na pinanghuhugutan at kalungkutan. Sa loob ng maraming taon, pinaghihinalaan na ni Natalie na may ibang karelasyon ang kanyang asawa. May mga bulong-bulungan tungkol sa pakikipagrelasyon ni Caldwell sa parehong lalaki at babae, ngunit palagi itong ipinagkikibit-balikat ni Natalie. Ayaw niyang sirain ang imahe ng kanilang perpektong pagsasama. Gayunpaman, unti-unting sumama ang kanyang kalooban. Si Natalie ay nagkaroon ng hinanakit. Pakiramdam niya, siya ay na-trap sa isang walang pagmamahalang pagsasama. Nang magsimula ang detective ay kapansin-pansin ang nanginginig na boses at kamay ni Natalie. Ngunit habang tumatagal ang interogasyon, may nagbago. Naging mas kalmado si Natalie at tila tuluyang tinanggap na niya ang sitwasyon. Inilarawan ni Natalie ang relasyon nila ng kanyang asawa bilang puno ng tensyon, ngunit iginiit niyang wala siyang kinalaman sa pagkamatay nito. Umamin siyang alam niya ang ilan sa mga pakikipagrelasyon ni Caldwell, ngunit tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanilang buhay. Gayunpaman, hindi maitatanggi ng mga pulis na may motibo si Natalie. Ang mga taon ng pagpapabaya, pagtataksil at ang hirap ng pagpapanatili ng imahe ng isang perpektong pamilya ay maaaring nagtulak sa kanya sa kasukdulan. Nang tanungin tungkol sa kanyang kinaroroonan noong gabi ng Mayo 11, 2018, sinabi ni Natalie na nasa bahay lamang siya, nagbabasa ng libro at nanonood ng TV. Mahina ang kanyang alibay at walang sino mang makapagpatunay nito. Gayunpaman, iniulat ng mga kapitbahay na nakita nilang umalis ang sasakyan ni Natalie mula sa driveway noong gabing yun. Nang harapin si Natalie sa impormasyong ito, tila nabigla ito. Nagsalita siya ng pautal-utal, sinasabing lumabas siya para bumili sa 24-hour Walmart, ngunit hindi niya matandaan ang eksaktong oras. Natuklasan din ng mga investigador na bumibili si Natalie ng ipinagbabawal na gamot mula sa isang local drug dealer na si Darius Big D-Dog Williams. Dahil sa revelasyong ito ay mas lumalim ang investigasyon. Habang tumatagal ang interogasyon, nagbago-bago ang emosyon ni Natalie mula sa lungkot,
galit at pagiging defensive. Sa pagtatapos ng interogasyon, naging malinaw na si Natalie Caldwell ay higit pa sa isang nagdadalamhating byuda. Siya ay isang babaeng may mga lihim, dahilan upang ituring itong pangunahing sospek sa krimen. Ka-TBSA, bago tayo magpatuloy, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng content ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Noong Mayo 16, 2018, nagkaroon ng mahalagang breakthrough ang investigasyon. Si Detective Sarah Dunbar ay nagre-repaso ng mga file ng kaso sa istasyon ng pulisya nang makatanggap siya ng tawag mula sa forensic team. Nakatuklas sila ng bagong ebidensyang maaaring maging instrumental sa pagresolba ng kaso. Ang ebidensya ay natagpuan sa Lexus ni Reverend Caldwell na nakapark sa labas ng Fellowship of the Salt and Light noong gabing pinaslang ito. Ang kotse ay na-impound at masusing hinalughog, ngunit nang gamitin ng forensic team ang advanced na Luna spray, may nakita silang kakaiba sa trunk. Nakatago sa ilalim ng ekstrang gulong ang isang maliit na kahon na may mansya ng dugo at nakabalot sa tela. Sa loob ng kahon ay may isang gintong locket na may initial na ALL. Pag-aari ito ni Alexa Lee Loggins. Ang natuklasang ito ay naglagay kay Alexa sa mas alanganing posisyon dahil direktang iniuugnay siya nito sa crime scene. Ang mga bahid ng dugo sa kahon ay tumugma sa DNA ni Reverend Caldwell na lalong nagpapatibay sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay nito. Matapos matanggap ang bagong ebidensya, muling ipinatawag ni Detective Dunbar si Alexa para sa pangalawang interogasyon. Sa pagkakataong ito, mas direkta ang diskarte ng detective. Ipinakita niya ang locket kay Alexa habang pinapanood ang kanyang reaksyon. Nananatiling walang emosyon ang mukha ni Alexa. Ngunit nakita ni Dunbar ang bahagyang pagkamangha sa kanyang mga mata. Ayon kay Alexa, wala siyang ideya kung paano napunta ang locket sa kotse ni Caldwell at iginiit na ilang araw na niyang hindi nakikita ito. Natagpuan din ng forensic team ang bakas ng ilegal na gamot sa telang nakabalot sa kahon na nag-uugnay din kay Natalie Caldwell. Ang koneksyong ito ay nagbigay ng posibilidad na maaaring parehong sangkot sina Alexa at Natalie sa krimen. Ang bagong ebidensya ay nagbago ng direksyon ng investigasyon. Sa bagong ebidensyang hawak, itinuon ng mga pulis ang kanilang atensyon kay Darius Big D-Dog Williams, isang 35 anyos na local drug dealer. Si Darius ay matagal ng bahagi ng krimen sa Montgomery, nagsusuplay ng droga mula sa maliliit na gumagamit hanggang sa kilalang mga tao sa komunidad. Kabilang sa kanyang mga kliyente ay sina Reverend Rick Caldwell at ang kanyang asawa, si Natalie. Si Darius ay isang taong mahusay sa pagtatago ng kanyang mga lihim na negosyo. Nananatili siyang mababa ang profile, iniiwasan ang pagpapakitang yaman at tahimik lang sa kanyang mga transaksyon. Noong Mayo 18, 2018, inimbitahan si Darius para sa interogasyon sa Montgomery Police Department. Dumating si Darius kasama ang kanyang abogado. Habang iniinteroga, nakatuon si Detective Dunbar sa koneksyon ni Darius sa pamilya Caldwell. Tinanong niya ito tungkol sa kanyang mga transaksyon, lalo na ang mga kamakailang pagbili ni Natalie ng bawal na gamot. Nanatiling kalmado si Darius, nakasandal sa kanyang upuan at sumasagot ng maigsi. Inamin niyang napagbentahan nga nito si Natalie ngunit itinanggi ang anumang kaugnayan sa nangyari kay Reverend Caldwell. Sinabi ni Darius na wala siyang dahilan para kitilin si Caldwell. Wala akong makukuha dito. Si Rick ay isa lamang customer, wala nang iba. Nanatiling walang emosyon si Darius sa pagtatapos ng interogasyon. Alam niya kung paano maglaro sa ganitong sitwasyon at hindi niya hinayaang makita ng mga pulis na siya'y kinakabahan. Noong Mayo 22, 2018, nagkaroon ng mahalagang pag-unlad sa karumal-dumal na kaso ni Reverend Rick Caldwell. Matapos ang ilang araw na masinsinang investigasyon, natukoy na ng mga pulis ang salarin, walang iba kundi ang kanyang asawa, si Natalie Caldwell. Ang susi sa paglutas ng kaso ay nasa isang serye ng nakakakilabot na revelasyon. Ilan sa mga ito ay nagturo sa isang masalimuot at planadong balak ni Natalie. Si Natalie ay matagal nang sinusubaybayan ng mga pulis dahil sa pinaghihinalaang pagkakasangkot sa ipinagbabawal na gamot. Hindi lamang ang kanyang lumalaking sama ng loob ang nagtulak sa kanya upang gawin ang krimen. May isa pang dahilan, si Alexa Lee Loggins, ang 18 anyos na lihim na sugar baby ng pastor. Habang pinag-aaralan pa ng mga detective ang buhay ng mag-asawa, natuklasan nila ang ebidensyang nagpapakita ng malaking papel ni Alexa sa pagtulak kay Natalie sa sukdulan. Si Alexa, isang batang babaeng may masalimuot na nakaraan, ay pumasok sa isang lihim na relasyon kay Reverend Caldwell bilang kanyang sugar baby. Noong una,
Ang relasyon ay purong transaksyonal, kung saan binibigyan siya ni Caldwell ng pera at mga regalo kapalit ng serbisyo at pakikisama ni Alexa. Ngunit kalaunan, nagsawa ito kay Rick at isinumbong ito kay Natalie. Alam ni Alexa ang mga hinala at pagkadismaya ni Natalie kaya't unti-unti niyang pinalakas ang sama ng loob nito at ibinigay ang lahat ng impormasyon ukol kay Rick kapalit ng malaking halaga. Maingat niyang pinalala ang galit ni Natalie. Ang manipulasyong ito ay lalong nagpaliyab sa galit ni Natalie. Nakalaunan ay nagtulak sa kanya upang planuhin at isagawa ang pagwawakas ng buhay ng asawa. Inaresto si Natalie sa kanilang bahay noong umaga ng Mayo 22 habang naghahanda siya ng almusal. Mabilis at tahimik ang pag-aresto. Bagamat kalmado sa labas, halata sa mukha ni Natalie ang pagkagitla. Habang siya'y inaaresto at isinakay sa pulis na sasakyan, sumigaw siya ng paulit-ulit. Alam ng Diyos na ginawa ko ang kailangan kong gawin. Alam niya, alam niya. Sa nangyaring pag-aresto, isang nakakagulat na pangyayari ang lumitaw. Nawala si Alexa Lee Loggins. Tumakas ito dala ang $230,000 na nagawa nitong i-transfer mula sa bank account ni Caldwell. Sinadya niyang iwan ang mga bakas at ebidensya na nagturo sa mga investigador kay Natalie bilang pangunahing sospek, habang siya ay lumayo upang magsimula ng bagong buhay. Nagsimula ang paglilitis kay Natalie Caldwell noong Hulyo 10, 2018 sa makasaysayang hukuman ng Montgomery. Ang prosekusyon sa pangunguna ni District Attorney James Hughes ay nagbigay ng isang matibay na kaso laban kay Natalie. Dinetalyado ni Hughes ang mga taon ng emosyonal na pang-aabuso, pagtataksil at pagkagumon sa droga na nagtulak kay Natalie upang isagawa ang pagpatay. Ipinahayag ni Hughes na maingat na plinano ni Natalie ang pagpatay na pinatindi ng kanyang lumalaking galit at mga manipulasyon ni Alexa Lee Loggins. Sa panig ng depensa, ipinunto ni Attorney Claire Thompson na kumilos si Natalie dahil sa matinding emotional distress. Binigyang diin ni Thompson ang pakikibaka ni Natalie sa pagkagumon at ang mga taon ng pagdurusa sa ilalim ng kontrol ni Rick Caldwell. Ipinakita niya si Natalie bilang isang babaeng naitulak sa kanyang hangganan na walang ibang naisip na paraan upang makaalis sa sitwasyon. Humihingi ang kampo ng depensa ng kapatawaran at sinabing ang mga aksyon ni Natalie, bagamat kakilakilabot, ay bunga ng mga taon ng psikolohikal na pagdurusa. Sa kabuuan ng paglilitis, nanatiling tahimik si Natalie. Madalas na iniiwasang makipag-eye contact sa sino man sa korte. Ang mga patotoo mula sa pamilya ni Reverend Caldwell, kabilang ang kanyang mga anak, ay puno ng emosyon at naguguluhan pa rin sa natuklasang dobleng buhay ng ama, isang malalim na mananampalataya at isang mahusay naman nilinlang. Noong Hulyo 20, 2018, si Natalie Caldwell ay napatunayang nagkasala ng first-degree murder. Ang desisyon ay nagdulot ng halo-halong reaksyon. Ang ilan sa korte ay naramdaman na ang hustisya ay naipatupad, habang ang iba naman ay itinuturing na ang kaso ay isang malungkot na wakas ng isang magulong pagsasama. Hinatulan si Natalie ng 40 taon ng pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Ang hatol na ito ay nagtapos sa isang madilim na kabanata para sa pamilya Caldwell at sa komunidad ng Montgomery. Pagkatapos ng paglilitis, ang mga buhay ng lahat ng sangkot sa kaso ni Reverend Rick Caldwell ay tuluyang nagbago. Ang simbahan ni Rick Caldwell ay nahirapan bumangon mula sa iskandalo. Biglang bumaba ang bilang ng mga dumadalo dahil marami sa mga miyembro ng kongregasyon ay hindi matanggap ang pagkakaiba ng kanilang pastor sa lalaking nasangkot sa isang madilim at masalimuot na kwento. Sa kalaunan, nagdesisyon ang board ng simbahan na magtalaga ng bagong pastor upang matulungan ang komunidad na maghilom. Ngunit nanatiling mabigat ang anino ng mga ginawa ni Caldwell. Si Alexa Lee Loggins, ang batang babae na nagkaroon ng mahalagang papel sa trahedyang ito, ay nagawang maglaho ng walang bakas. Sa kabila ng pagsisikap ng mga otoridad na hanapin siya, nawala siya dala ang $230,000. May mga nagsasabi na maaaring lumipad ito patungo sa ibang bansa o nagpalit ng pagkakakilanlan, ngunit nananatiling hindi alam ang kanyang kinaroroonan. Iniisip ng ilan na ginamit niya ang pera upang magsimula ng bagong buhay malayo sa Montgomery, habang ang iba naman ay naniniwalang maaaring may masama ring nangyari sa kanya. Sa huli, ang masalimuot na kwentong ito ay magpapaalala sa atin na ang mga tao sa ating mundong ginagalawan ay puno ng sikreto. Hindi nangangahulugan na ang lahat ng mga taong palasimba o paladasal ay tunay na mabubuti. Bagamat marami akong kakilalang totoong busilak ang kalooban, ngunit hindi pa rin mawawala ang ilang nagpapakitang tao lamang na sa harap ng marami ay mapagkumbabang tao, ngunit sa likod ay may madilim na pagkatao.
Kung ikaw ay umabot na sa bahaging ito ng video, maraming salamat sa iyo. Para sa iba pang istorya, huwag mong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel at kung may nais kang ma-feature na kwento na sa tingin mo ay angkop sa channel na ito, maaari mo itong isulat sa comment section. Ito ang Tagalog Bizarre Story Archives.